isang proyektong pangkaunlaran o isang manyobrang pampulitika. Sinabi ng Somalia na nais nitong mantayo ng 45 kilometro ng mga kalsada sa Hargeisa, ang kabisera ng Somaliland, isang teritoryong namahala sa sarili nito na mahigit 3 dekada. Ngunit inaangkin pa rin ng Mogadishu bilang sarili nito. Nais ng Somaliland na ang pamumuhunan ay pondohan sa pamamagitan ng mas malawak na programa ng World Bank. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapakita ng proyekto bilang isang federal na inisyatiba, pinalalakas ng Somalia ang pag-aangkin nito sa Somaliland at hinahamon ang pagsusumikap nitong maging malaya. Mas mabigat na ngayon ang sigalot sa pandaigdigang antas matapos maging unang miyembro ng UN ang Israel na kumilala sa Somaliland bilang isang malayang bansa. Kasama natin ngayon si Said Ibrahim, ang editor ng Somaliland Chronicle. Salamat sa pagsama sa amin. Isa ba itong positibong kwento ng posibleng kooperasyon o ginagamit ba ng Somalia ang internasyonal na pondong pangkaunlaran upang palakasin ang kanilang pag-angkin ng soberanya sa Somaliland? Sa totoo lang, yun ang pangalawa. At muli, alam mo, inilagay mo ito sa paraan napakamakatarungan sa kung paano mo ito inilahad. Isa lang itong maniobrang pampulitika ng Somalia para subukang palabuin ang pagkakaiba sa pagitan ng Somaliland at Somalia. At kahit papaano, alam mo, parang ipinapakita nila sa mundo na ginagawa nila ang XYZ sa isang teritoryong hindi naman nila kontrolado. At yun ang totoo sa aktual na sitwasyon. Pero mas lumalala pa ito dahil, alam mo, malinaw naman na hindi galing mismo sa Somalia ang pondong ito. Hindi kayang tustusan ng Somalia ang kahit ano, pati na ang seguridad ng sarili nitong kabisera. Sa tingin ko, malinaw naman yon, di ba? Pero alam mo, galing ito sa World Bank at hindi rin kinikilala ng World Bank ang Somaliland. Kaya mali na naman ang paraan ng pagpapakita ng federal na gobyerno na parang proyekto nila ito sa Somaliland na talagang kalokohan. Pero sa parehong panahon, kasalanan din talaga ng Somaliland, alam mo, dahil tinanggap nila ito kasi gaya ng sinabi mo, mas mataas ang nakataya dito. Isa itong kinikilalang bansa. At alam mo muli, sa pagtanggap ng mga proyektong ganito, parang alam mo na itatali sila. Alam mo, mas lalo silang naiugnay sa Somalia kaysa makawala at mapunta sa tamang direksyon. Kaya sa tingin namin, hindi ito positibong hakbang. Kayang tustusan ng Somaliland ang mga proyektong ito. Alam mo, ibig ko sabihin, 20 milyon ang budget ng Somaliland na yung taon ay halos 400 milyong dolyar. Hindi iyon isang lifeline. Ibig kong sabihin, Malaking pagkakamali na isipin na kayang pundohan ng Somaliland ang sarili nito. ngunit sinabi ng Somaliland na gusto nito ng pamumuhunan para sa proyekto. Pero maaari ba itong umusad ng walang direktang kooperasyon sa pagitan ng mga autoridad ng Mogadishu at Somaliland? Mayroon bang ibang paraan para maibalangkas ito upang makuha pa rin nila ang pamumuhunan sa pamamagitan ng World Bank? Ano ang mga opsyon dito? Kaya may ilang mga opsyon. Ibig kong sabihin, may isang kasunduan. At muli, nadadagdagan ang mga pagkakamaling ito. Tama, tulad ng sinabi ko, hindi lang talaga ito ang tanging proyektong isinasagawa ngayon sa Somaliland. Alam mo, marami-rami na rin. May isa na kasama ang, alam mo, Bangko Sentral at ang World Bank. At muli, sa mas malawak na konteksto ng isang proyektong pinopondohan, alam mo, para sa tinatawag ng World Bank na Somalia. At itinuturing nito ang Somaliland bilang bahagi noon. Tama? Kaya alam mo, kailangan talagang pag-isipang mabuti ng Somaliland. At muli, ito ay, alam mo, tulad ng kapag nagsasalita ang Pangulo sa mundo at sinasabi niya, alam mo, gusto namin ng pamumuhunan, hindi tulong. Ito ay tulong, hindi ito pamumuhunan. Kaya ibig kong sabihin, mahirap talagang bigyang katwiran ang pagsasabing ako ay isang hiwalay na bansa. Pero tumatanggap ako nito, alam mo, parang sinusubukan mong maglaro ng salita, alam mo, parang jiu-jitsu, hindi ito gumagana. At muli, binibigyan ito ng panalo ang Somalia na hindi naman nila deserve. Ngayon, paano naman ang World Bank at ang papel nito sa lahat ng ito? Maari ba nitong malagay sa alanganin na parang sinusuportahan nito ang territorial na pag-aangkin ng Somalia kahit na ang proyekto ay nilalayong o ipinapakita lang bilang tulong pangkaunlaran kung ito ay matutuloy? Ngayon, alam mo, muli sinusuportahan ng World Bank ang Somalia at ang integridad ng teritoryo nito, kung may ibig sabihin man yon sa kahit sino sa panahon na yon. Pero alam mo, ang World Bank ay, alam mo na, malinaw na hindi kinikilala ang Somaliland. At ang tanging paraan para makarating ang mga pondong ganito sa Somaliland ay kung tatanggapin nila ito at ituturing silang parang isang federal member state.
Tama. Ngayon, parang may mga pagkakaiba lang sa mga salita. Alam mo, kapag talagang tiningnan mo ng mabuti ang mga dokumentong ito. Pero ulit, ang perang ito ay ibinibigay sa Somalia na may, alam mo, ulit, napakaliit lang ng bahagi na inilaan para sa Somaliland. Hindi nga natin pinag-uusapan ang 50-50. Pinag-uusapan natin dito ay porsyento na minsan ay hindi pa umaabot ng 5% ng kabuuang proyekto. Kaya ulit, alam mo, ulit, kapag ikinumpara mo ito sa pambansang badyet ng Somaliland, na alam mo, mahigit 420 milyon para sa 2026. Naniwala ako na kaya naman talagang pundohan ng Somaliland ang isang 20 milyong dolyar na kalsada, di ba? At kung may magsasabing hindi, alam mo, baka hindi lang marunong sa math o siguro may adiksyon sa, alam mo, sa tulong. At alam mo, panahon na para kumilos tayo ng tama, dapat nating hikayatin ang mas maraming pamumuhunan. Kawili-wili. Kailangan nating makita kung paano at kung talagang uusad ang proyektong ito. Said Ibrahim, maraming salamat sa pagsama sa amin.